Diyos sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Ating kamayan ng bawat isa at batiin ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Glad to see you once again. At nagagalak ako na tayo nakita muli at kasama kayo sa bahagi ito ng pagkakatipon. Purihin ng Diyos. Nais kong puntahan na rin ang ating ating scripture reading from the book of Galatians chapter 4, verse 6 up to verse 9. Ay gusto kong bigyan natin ng pansin ang bahaging ito at iugnay sa ilang mga nabigyan na rin natin ng pansin sa mga nagdaan. Reading from Galatians chapter 4, verse 6 to verse 9, sabi dito, "Because you are sons," tayo ba'y mga anak? "Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. However, at the time when you did not know God, you were slaves to those which by nature are no gods. But now," verse 9 nagsabi, "But now that you have come to know God," you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back against to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again? Praise God. May the Lord God bless the reading of His Word. Shall we say Amen? Amen. Mako po tayo sa oras na ito. Purihin ang Diyos sa Kanyang biyaya at kabutihan sa atin. So, mamaya po ay naka-schedule po yung pag-ocular o pagtingin natin doon sa Barliobi, di ba? So, mamaya ay tingnan natin yung supposed to be na pinaplano natin gamiting venue para sa ministers meeting. So, we will decide kung ano ang mas magiging mainam. So, mamaya ay remind ko na rin, ngayon i-remind ko na rin yung ating magiging ating contribution para sa darating na ministers meeting. At maaari niyo pong ibigay sa ating kapatid Sir Ana ang anumang contribution na gusto niyong ibigay para sa darating na ministers meeting sa February 22. So, at anuman yan, ito man ay in cash or anumang in kind na inyong nais na ibahagi ay it's very welcome para sa gawain ng Panginoon. At dahil next Sunday ay maaaring hindi po tayo makikita, tutulak po kami, hindi pa namin na-arrange yung setup ng at least kung anong araw ang pagpunta namin, puntang Masbate para sa 3 days fellowship from 13 and February hanggang 15. So hindi tayo magkita sa Sunday, pero ako'y nagpaplano na kung ang ating midweek ay gawin natin yung ating usually na ginagawang ating prayer devotion ay gawin natin sa bahay. So kung yung mga kapatiran dito sa Baclaran ay pwedeng pumunta doon at doon tayo sama-sama at I think baka Wednesday ay makalakad kami papunta sa Masbate. So bago yan o bago ang mga salita ng Diyos, ay nais ko i-remind lang ang mga bagay na ito. So ngayon ay gusto kong pumunta tayo sa salita ng Panginoon. Sa Book of Galatians na binasa natin kanina, mula sa verse 6 na binigyan natin ng pansin, pero gusto kong mag-dwell at bigyan ng labis na pansin ang verse 9. So, ang mga verse na ating nabasa ay nagpapakita na sa mga anak ng Diyos
So, pinapakita sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ang merong account sa Book of John na nagsasabing ang bawat mga anak ng Diyos, ang tumanggap sa Kanya, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Diba, naalala niyo yan sa John chapter 1 verse 12? Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. But sa isang panig naman na pinapakita ng Scripture, pinapakita na ang bawat isa o ang mga tatanggap sa Panginoon, sila ay anak ng Diyos. At ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay merong tinatawag na aktual na kapanganakan. So basically, kapag pinag-usapan natin yung literal na kapanganakan ng isang tao, meron silang aktual na kapanganakan, at ito ay yung inaalala nating ating birthday, pinapanganak tayo sa mundong ito, iniluluwal tayo sa mundong ito. But alam niyo ba na pinapakita ng banal na kasulatan na bago ka pa lumabas dito o bago tayo dumating dito sa sanlibutan, ay meron tayong ang ating unang kalalagayan ay naroon tayo sa ating magulang. Diba? Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Nandun tayo sa ating tatay. Diba? Naroon tayo sa ating tatay bago ang pagsasama ng ating mga magulang ay tayo ay naroon sa sinapupunan. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. When he was still Abram, sabi ng Panginoon, hindi si Eliezer ang iyong magiging tagapagmana, kundi ang lalabas sa iyong balakang. So basically, alam natin na ang lalaki ang siyang carrier ng seed, at ang bedding ground ay ang ina na siyang nagiging daan para mailuwal dito sa ibabaw ng lupa. So, makikita natin merong dalawang pinapakita. Ulitin ko, may pinapakita na ang tumanggap sa Panginoon ay sila ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. But in the first place, yung mga ipinanganak na ito ay sila ay naroon sa sinapupunan ng kanilang ama, at sila ay anak na. Diba? Napansin ninyo, para makuha niyo yung aking pinapakita. Ang Book of Hebrews chapter 11, pinakita rito ng Book of Hebrews chapter 7 rather. Sa chapter 7 ay pinakita rito ng verse 6 ng chapter 7 ng Book of Hebrews. Sabi niyan, but the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises. Basahin natin sa wikang Tagalog. Sabi diyan, ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi binibilang sa kanila na ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong mga may pangako. So, ang pinapakita rito ay si Levi na sila yung tumatanggap ng tenth or 10 bahagi, yung tithes na tinatawag sa Old Testament, ay ang kumukolekta nito, ang tumatanggap ay si Levi. Ngunit sabi ng sumunod na verse, sa verse 7, ngunit datapot walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpala ng mataas. Verse 8, at dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap na 10 bahagi, datapot doon ang isa na pinatutunayan ay na nabubuhay. Verse 9, sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi. Sabi niya, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Now,
Ang pinapakita rito ay si Abraham ay naging anak niya si Isaac. Tama ba? Si Isaac ay naging anak niya si Jacob. Isawan Jacob. Pero kay si Jacob ay naging anak niya ang 12 patriarka o 12 tribo at isa ron si Levi. So ibig sabihin, Abraham, Isaac, Jacob, and Levi. Pero bago si Levi lumabas, ay sabihin natin, lahat sila, si Isaac, si Jacob, si Levi, lahat sila ay naroon kay Abraham. Nakukuha nyo? Lahat sila ay naroon kay Abraham. At nang si Abraham ay sumalubong kay Melchizedek, doon sa chapter 14 ng Book of Genesis, wala pa noon si Isaac, di ba? Pero pinapakita na naroon sa kanya si Levi. Di ba? So pinapakita rito na ang mga anak ng Diyos na ipapanganak dito sa ibabaw ng sanlibutan, nalilitaw at sila'y tatanggap sa Panginoon, sila ay naroon na sa Diyos. As a seed, bilang binhi, naroon na sila sa Diyos, sila ay nasa Diyos sa pasimula, bagamat hindi pa sila nag-exist, pero sila ay nasa Diyos. At ganoon ang kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Nang sila ay dumating, ipinanganak sa ibabaw ng sanlibutan, dumating ang panahon na sila ay tumanggap kay Kristo at tinanggap ang Espiritu Santo at tinanggap nila ang karapatan na maging anak ng Diyos. Ngunit sila sa kalalagayan ay anak na, di ba? Anak na sila. Kaya pinakita rito, ang Galatians chapter 4 ay sapagkat sila'y mga anak. Ang Diyos ay nagsugo ng kanyang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso upang tayo ay tumawag sa kanya, Aba, Ama. Nakukuha niyo ba, mga kapatid, na bago ka lumitaw dito sa sanlibutan, ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Ikaw ay anak na ng Diyos. Well, hindi natin ito, hindi ito pinapakita na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi merong mga anak ng Diyos na naroon na sa Diyos. Kagaya ng na ako'y binata pa, lahat ng aking mga anak ay nasa aking sinapupunan. But dumating ang takdang panahon na sila ay nailuwals dito sa ibabaw ng sanlibutan. The same way, ang bawat mga anak ng Diyos ay sila ay meron ng sila ay naroon na sa Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Thank God. Amen. Now mga kapatid, gusto kong bigyan natin ng pansin yung bahaging ito. And verse 9, so pinapakita ko yung introduction na ito. In verse 9, sabi nito ng verse 9, verse 7 ay tinuloy niya, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir through God. Ngayon, hindi ka na alipin, kundi ikaw ay isang anak, at kung anak, ikaw ay tagapagmana sa Diyos. Verse 9. Sabi niya, ngunit ngayon, datapwat ngayon, yamang nakilala na ninyo ang Diyos. Sabi ko sa amen to that. Yamang nakilala natin ang Diyos. Thank God, nakilala natin ang Diyos. Pero, alam niyo ba na pinakita rito, well, bakit natin nakilala ang Diyos? Bakit siya natin nakilala? It's by His grace. It's by His calling. Tinawag tayo ng Panginoon, tinawag tayo, at tayo ay inabot niya ng kanyang biyaya. Ang sabi ng awit kanina, when I could not come to where He was, hindi tayo makarating sa dako niya, pero siya ay dumating upang makisama, makitulad sa atin, upang maabot niya tayo. Yung mataas ang nagpakababa para maabot ang mababa. Dahilan ang mababa ay hindi kayang abutin ng napakataas. Amen. So rito pinakita,
But now you have come to know God. Ngayon, nakilala natin ang Diyos. Sabi ng isang verse sa book of 1 John ay nagsasabi, sabi niya, inibig natin siya, pero hindi ito ating pag-ibig, kundi inibig natin siya dahilan siya ang unang umibig sa atin. Amen. Siya ang unang umibig sa atin, siya ang unang umabot sa atin. Wala tayong kaalam-alam na, pero tayo ay inibig ng Diyos. Tayo ay wala tayong alam, mga kapatid, pero ang Diyos ay meron palang plano sa atin. Meron siyang napakainam na plano sa atin. Ngunit ang sabi rito ng verse nito, datapot ngayon yamang nakilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin ay nangakilala ka ng Diyos. Alam niyo, ang pinakita rito, sabi niya, but now that you have come to know God, or rather, at sabi niya, mas magandang sabihin na hindi mo nakilala ang Diyos, kundi ikaw ay kilala ng Diyos. Nakukuha niyo, mga kapatid? Hindi lang basta nakilala mo ang Diyos, kaya mo nakilala ang Diyos dahilan sa pasimula pa, kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Bago pa itinatag ang sanlibutan at yan ang bibigyan natin ng pansin, known by God. Nakilala ng Diyos. Ngayon, sabi niya, ngayon ay nakikilala mo ang Diyos, pero ang mas mainam na sabihin ay kilala ka niya. Kilala ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ang pinakamainam na bagay, mga kapatid, na ikaw ay kilala ng Diyos. Kilala ako ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Nakilala ako ng Diyos bago pa ang lahat ng mga bagay. Nakilala na ako ng Diyos. At mga kapatid, ito ang pinaka-mainam na bagay na maranasan at makilala ng tao na siya ay kilala ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sa ating panahon ngayon ay lahat ay gagawin ng tao para siya makilala sa buong mundo. Diba? Alam niyo yan. Lahat ay gagawin ng tao. Sasali siya sa mga kababaihan, gusto nilang makuha ang mga titulo, diba? Dito sa atin ay sasali ang mga kababaihan at sila ay mananalo ng mga bibigyan sila ng title na Miss Philippines. Diba? At then merong ilang mga kategory na merong Miss Philippines, Miss World, Miss Universe. At kapag sila ay tinanghal na Miss Universe, ibig sabihin, sila ang pinakamaganda sa buong universe. Sila ang pinakamaganda sa buong mundo. At yan ay gusto nilang makuha ang ganitong titulo, ganitong title, and they will very proud kapag sila ay nasa ganitong bagay. Pero alam natin kung anong kanilang ginagawa. Tinataya nila ang lahat ng mga bagay. Sa pinaka to the extent na halos strip ang kanilang mga sarili at ilantad ang kanilang katawan sa harapan ng mga tao at tingnan na sila ay flawless from head to foot at ipakita ang kanilang talento at ipakita ang kanilang talino na upang tanghalin ang mga kababaihang ito ng titulong Miss Universe, Miss World, ay ipapakita nila ang beauty and brain. At kapag naipakita nila ito at tinalo nila ang karamihan, then natatanggap nila ang isang titulo na Miss Universe, Miss World, at sila ay ibabandera sa buong mundo at makikilala sila sa ganitong klaseng titulo.
Alam natin ang nangyari sa ating pambansang kamao na tinatawag. Naabot niya ang 8th World Division. World Division ng mga ng boxing. Ang 8th Division ay naabot niya at siya ay kinilala at tinanghal sa buong mundo. At yan ay tinatawag na the pride of the Philippines. Diba? But you know, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16, aanin ng tao makamtan niya ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kayamanan, karangyaan, katanyagan, lahat ng mga bagay, hallelujah, ngunit kung mawawala ang kanyang kaluluwa, ano ang kanyang ipapalit sa kanyang kaluluwa? So makikita natin, alam niyo ba, sino man ang tinutukoy rito. Naalala ko, it reminds me about the word of Jesus in the book of Luke chapter 12. Ay pinakita niya, merong isang tao rito at humihingi siya ng tulong sa ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko, ang aking kapatid ay ayaw hatiin yung mana na ibinigay sa amin. Probably ang lalaking ito ay hindi siya yung panganay at yung panganay ang siyang usually na tumatanggap ng mana. At napaka sinamang palad na yung taong ito ay hindi siya panganay at marahil ayaw siyang bigyan ng bahagi ng kanyang kapatid na tumanggap ng mana. But thank God, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay tinanghal na panganay at siya ay nagmana ng lahat ng bagay at tayo ay ginawa niyang kasamang tagapagmana. Amen. Tayo ay ginawa niyang kasamang tagapagmana. Hindi niya kinuha ang mana para sa kanyang sarili, kundi ang manang ito na kanyang tinanggap ay ito'y ibinahagi niya at isinama niya ang bawat isa sa atin at tayo ay tinawag na joint heir with Christ. Kalakip na tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo, kaya siya ay tinawag na ating kapatid. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, sino ako para maging arbitrator sa inyo? Ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat ang bawat isa sa tinatawag na kasakiman. Dahil there are form of greed. Sinabi ng verse 15, maraming mga form ng greed. At sapagkat ang buhay ng isang tao, sabi rito ng verse 15 ng chapter 12, sabi niya, beware, be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance, does his life consist on his possessions. Pinapakita rito na ang sukatan ng kayamanan, ng kasaganaan ng isang tao ay hindi ito, ang yaman ng isang tao ay hindi nakabase sa mga bagay na meron siya. At pinakita niya ang isang talinghaga, isang lalaki na umani, na tuloy-tuloy ang hindi mapigilan na kanyang dami ng kanyang ani at sabi niya, ganito ang aking gagawin, ibabagsak ko ang aking bodega, gagawa ko ng mas malaki at doon ko ilalagay ang aking maraming mga ani at sabi niya, sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka sapagkat marami ka ng pagkain sa lahat ng araw ng iyong buhay at sabi niya, magpakasarap ka, magpakasaya ka, ngunit ang sabi ng Panginoon, isang taong hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa, sa kanino mapupunta ang lahat ng iyong pinagpagalan. Amen. That's true, brothers and sisters. Ano man ang pinagpagalan ng isang tao sa ibabaw ng mundo, ay pagdating ng panahon, wala siyang madadala kahit gahibla ng ginto. Kahit anumang bagay, pwede siyang padalhan sa kanyang kabaong, isuot ang singsing, isuot ang mga alahas.
Pero ang makikinabang lang niya yung mga supulturero. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa verse 21, sabi niya, verse 21, gayon din naman, sabi sa Tagalog, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Ang nagpapakayaman o nag-store ng mga bagay sa kanyang sarili ay hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. So is the man who stores up treasure for himself is not rich toward God. Ang sino mang mayaman sa ibabaw ng sanlibutan ito ay hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. Dahilan, ang sukatan ng Diyos ng kayamanan is not riches, is not treasure, it's not gold or silver. It's not, hindi ito mga properties, hindi ito ilang mga bagay. Alam niyo, ang sukatan ng kayamanan sa harapan ng Diyos ay pananampalataya. Amen. Ang tao na merong yaman at meron siya ng lahat ng mga bagay sa mundong ito at kung wala siyang pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, he is poor, he is miserable, he is naked. Poor, blind, miserable, and naked. Siya ay mahirap, siya ay dukha, siya ay kaaba-aba ang kanyang kalalagayan. Masarap ang kanyang buhay, all the comfort in this world ay meron siya. Lahat ng kanyang gagawin ay may nagdudulot sa kanya. Lahat ng mga bagay na gusto niyang makuha in a snap of his finger, sa isang tap sa kanyang smartphone, ay pwede niyang makuha ang lahat ng bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mayaman dito sa mundong ito ay hindi mayaman sa harapan ng Diyos. In the same way, mga kapatid, ang bantog sa mundong ito ay hindi siya bantog sa harapan ng Diyos. Pero mga kapatid, I want to tell you, ang mabuting balita, merong mga taong bantog sa harapan ng Panginoon. Merong mga taong famous sa harapan ng Panginoon. At ang mga famous na ito ay pinakita at sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pananampalataya ang Diyos, sila ay kinommend ng Diyos. Sila ay inacknowledge ng Diyos. Yan ang sinasabi natin sa Hebrews chapter 11, verse 2. Pinakita roon by faith. Faith is the substance or the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Verse 2, for by it men of old gained an approval. See, pinakita yan. So pinakita roon sa verse na yan na sabi niya, ang tao ay tumanggap siya ng commendation. At ang salitang commendation is acknowledgement, it is a praise, ito ay pagkilala. Walang ibang kikilalanin ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya ipipraise ang tao kapag siya ay nasa top 1 na siya ay pinakamayaman sa buong mundo. Kapag siya ay nasa top 2, nasa top 3, at doon at naroon sa top 10, hindi siya ang bantog sa harapan ng Panginoon. Hindi siya ang i-acknowledge ng Diyos. Ang i-acknowledge ng Diyos ay sila ng mga tao na merong pananampalataya sapagkat ang value ng isang tao ay ang kanyang pananampalataya. At kung ang tao ay walang pananampalataya, he is miserable. He is blind, he is naked. Nakadamit man siya ng ginto, ano pa man ang bagay, he is naked sa harapan ng Panginoon. Now, tingnan natin ang ilang bagay, mga kapatid. You know, yung salitang celebrity, ay tinignan ko ang history ng salitang ito. Alam niyo ba, ang salitang celebrity ngayon, alam na natin kung anong meaning yan, di ba? In our days, kapag ginamit yung salitang celebrity, ito ay mga taong popular, sila ay mga well-known,
a person who is known for his well-knownness. Ito yung mga tao na kilala sa kanyang pagiging, o kilalang kilala, famous, sila ay magagaling, may talento, pinapakita ang kanilang mga talent, pero at sila ay, ang ilan ay mayayaman, ang ilan ay mga artista, mga nasa Hollywood, at mga magaganda ang kanyang itsura, at meron silang kakaibang talino, yun ang nagiging daan para sila ay nagiging tinatawag na celebrity. You know, but this word, sa unang way back in the 14th to 16th century, ang salitang celebrity ay galing ito sa Latin word na celebritatem or celebritas. Nang ibig sabihin, it's a multitude or the state of being busy or crowded. Yung karamihan ng mga tao, ang tawag diyan ay yun ang Latin word na celebritas. Or meron pang isang meaning yan na fame, na bantog. Pero paglipas ng panahon o sa panahon or isa pang meaning sa panahon ng 14th century, ang salitang celebrity ay ito ay inilalagay doon sa salitang a solemn rite or ceremony. Nandun ang meaning niya ng tinatawag na celebrity, yung celebration of the Mass. Yung mga pagmimisa, celebration of the Mass. But along the way, sa panahon ng nagkaroon ng shifted in the 15th century or 16th century, around 1550, the meaning shifted toward commemorate or honor with demonstration of joy. Nagbago na yung meaning na ito ay pagkilala sa o parangal sa mga na may demonstration ng kasiyahan, di ba? So meron ng commemoration of honor or demonstration of joy. But pagdating ng 19th century, in 1849 ay merong isa na gumawa ng tinatawag na magazine, at dito nagpasimula na ang nilalagay nila doon sa magazine na ito ay mga taong wealthy o matayaman at yung mga fashion. Ibig sabihin, yung mga model at alam pang mga bagay ay fashion at mga kasuotan. But pagdating dito sa 20th century, ang mga tao na kinikilala na ngayon na mga celebrity ay mga taong well-known. Well-known sila, ibig sabihin they celebrating, ibig sabihin kapag yung isang tao ay dumating sa crowd, naghihiyawan yung mga tao. Naalala ko sa panahon ni Michael Jackson, napsindami ng parang dagat ng mga tao. Naghihimatayan sila dahilan sa siksikan ng mga tao at gustong-gusto nilang makita si Michael Jackson. They are celebrating. Pag dumarating ang artistang ito o ang sikat na singer na ito, naghihiyawan sila. At halos itayan nila ang kanilang buhay para sa mga taong ito. But you know, mga kapatid, sila ay sikat dito sa ibabaw ng mundo. Sila ay kilala. But the question is, sila ba ay kilala ng Diyos? Sila ba ay well-known sa harapan ng Diyos? Sila ba ay kilala sa harapan ng Diyos? But thank God, mga kapatid, merong mga sikat doon sa langit. Hallelujah. At ang sikat doon sa langit ay walang iba, sila na kinikilala ng Diyos. Amen.
Sila na kilala ng Diyos, sila na kinikilala ng Diyos, sila na ina-acknowledge ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, at ang mga taong ito na kilala ng Diyos, kapag dumarating dito sa ibabaw ng salibutan, ang anghel ang nagpupuri sa kanila. Do you know that? Did you know that na ating Panginoong Hesus ang siyang pinakakilala o sikat sa sangkalangitan nang dumating sa ibabaw ng salibutan? Hallelujah! Ang mga anghel ay nagsabi, "Joy to the world!" Hallelujah! A multitude of angels ang sumalubong doon sa mga shepherd na nagsabi sa kanila ng mabuting balita. Ngayon sa araw na ito, mayroong ipinanganak sa siyudad ni David, ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Kristo. At habang ang mga pastol ay sinundan nila yung sinabi sa kanila, all of a sudden, merong a multitude of angels na nagsabi sa kanila, kagalakan sa buong sanlibutan dahilan dumating ang tagapagligtas. Ang pinakasikat doon sa langit ay dumating sa ibabaw ng lupa. Pero nang siya'y dumating dito sa ibabaw ng lupa, no one accepted him except for just a bunch of disciples. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, usually ang mga sikat sa langit ay hindi kilala sa ibabaw ng mundo. Pero kung alam nila kung sino itong dumating, hallelujah, dahilan nang dumating, hallelujah, ito ay tinawag na bugtong na anak ng Diyos. Nang dumating ang bugtong na anak ng Diyos, ang sabi ng Book of Hebrews, let all the angels worship Him. Lahat ng anghel ay sambahin siya. Nang dumating ang ating Panginoon, then even the demon spirit, they know who this person is. Alam nila kung sino ang taong ito at sila ay nanginginig at sabi niya, bakit ka narito? Ikaw na kilala ka namin kung sino ka. Amen. Kilala ka namin kung sino ka. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. You are the Holy One of God. At sabi niya, at pinatahimik sila, pero ang mga demon spirit na ito ay nagsasalita, narito ka baga, para kami hatulan ng hindi pa panahon. Alam nila kung sino ito. Ito ang hahatol sa kanila someday. It is the Son of God that will judge the whole world and even those demons. Sila ay hahatulan sa panahong darating at pinatahimik sila at nirebuke sila ng Panginoon. Sabi niya, umalis ka sa taong yan at sila ay umalis. But you know mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo na merong mga sikat sa langit. May mga sikat sa langit. Alam niyo ba mga sikat na celebrity ito? I will just use that term, pero mga kapatid, ang mga sikat sa langit. Tingnan natin ang book of, hallelujah, ang isang account sa book of Luke, sa Luke chapter 15. You know, sino sa inyo nakakaalam kung anong content ng Luke chapter 15? Kung inyong mapapansin ang content ng Luke chapter 15, it is about the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. Amen. Ito ay ang mga nawawalang tupa na sinabi ng Panginoon sa talinghagang ito. Sabi niya, sino sa inyo ang merong isang pastol na merong 100 tupa? At kapag nawala ang isa, ay kanyang hahanapin, iiwanan ng 99 at susungin ang gubat, pupuntahan ng kabundukan, hahanapin ang nag-iisang nawawalang tupa. At kapag nakita niya ang nag-iisang nawawalang tupa, kanya itong ilalagay sa kanyang balikat o uwi.
At pagdating niya doon sa kanya, sabi niya, samahan ninyo kong magkasiya, sapagkat ang nag-iisang tupa ay aking nakita na. At sabi rito ng ating Panginoon, sa verse 7 ng chapter 15, I tell you, sabi ng verse 5, kapag nakita niya, when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends, his neighbors, and saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Makipagsiya kayo sa akin. Let's rejoice. Rejoice with me. Makipagsiya kayo sa akin sapagkat ang nawawala kong nag-iisang tupa na pinamahalaga sa kanya. Even, hindi niya sasabihin, okay na siguro, may 99 naman ako, kahit mawala isa, may 99 pa ako. Pero sabi niya, pag nakita niya yung nag-iisang tupang yun, ay maggagalak siya. And verse 7, tingnan natin ang verse 7. Ano sabi ng verse 7? Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Ano yun mga kapatid? Merong mga sinner na kapag sila ay lumapit sa Panginoon, ang langit ay nagagalak, ang mga anghel ay nagagalak sapagkat nagre-rejoice sila sapagkat merong isang naibalik sa kaharian ng Diyos. Dahilan ano? Kilala sila ng Diyos. Sila ay kilala ng sangkalangitan. Kilala sila ng host of heaven. Sila ay anak ng Diyos na naibalik, hallelujah, muli sa kaharian ng Panginoon. I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 91 righteous persons who need no repentance. Verse 10, in the same way, I tell you, there is joy in the presence of angels over one sinner who repents. Over one sinner who repents. Merong mga tao, hallelujah, na sila ay kilala sa sangkalangitan. Now, gusto kong tingnan natin ang bagay na ito. Di ko alam mga kapatid, maring hindi ninyo nakita ang mga anghel ng ikaw ay lumapit sa Panginoon. But in heaven, there's great joy nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Nang ikaw ay makita niya, makuha niya, at mailapit niya sa kanyang sarili. Merong kagalakan sa sangkalangitan. Do you believe this, brothers and sisters? Hallelujah. Praise God. Now, makikita natin sa bahaging ito na, alam nyo, merong mga tao dito sa ibabaw ng sanlibutan na darating yung panahon, they were masyado silang well-known, but at the end of the day, ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, ipapakita niyang credential. Sasabihin niya, Panginoon, nakasama mo ako, Panginoon, hindi bagat nangaral ako sa iyong pangalan, ginawa kong ganitong mga bagay. Pero ang sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Praise God. Mga kapatid, ito ang pinaka-masaklap na bagay. Ang isang tao, he is well-known in this earth. He is well-known. At kahit maliit na bata, ay kilala ang kanyang pangalan. Pero pagdating sa harapan ng Panginoon, sabihin niya, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. I would rather, hallelujah, na hindi makilala ng mundong ito basta ako'y kilala doon sa sangkalangitan.
Aning ko na ako'y sikat dito sa ibabaw ng mundo. But at the end of the day, ako ay palalayasin. Ako ay isa-set aside. At ako ay hindi bibigyan ng pansin. So mga kapatid, alam niyo ba na ang mga taong ito ay pinakita ng Biblia. Tingnan natin ang ilang mga bagay. Ang mga taong ito, hallelujah, and I know, ang mga tinutukoy kong taong ito ay narito sa oras nito. Amen. Ang mga lalaki at babaeng ito na kilala sa langit, kilala doon sa sangkalangitan, kilala ng mga angels. At isa pang pinapakita ng banal na kasulatan ay sila, hallelujah, ay merong mga angels na nagbabantay sa kanila. Oh, blessed be the name of Jesus. Akala natin, hallelujah, yung mga mayayaman, may bodyguard, may mga personal bodyguard, may mga nauna, may mga Howie boys, para sila ay dumaan, at merong mga bodyguards, and to the extent na kapag nagkaroon ng barilan, alam niyo bang ginagawa ng bodyguard? Tinatalon nila yung kanilang mga amo at kinokobera nila at sila na ang matamaan ng bala, wag lang yung kanilang amo na kanilang pinoprotektahan. Dahilan, nakakapagtaka, patay yung amo, buhay yung bodyguard. Diba? Something wrong, ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat maging bodyguard. Alam niyo, sabi ni David kay Joab, I think is it Joab, or rather sa isang opisyal ni Saul, sabi niya sa kanyang isang opisyal, sabi niya, tingnan mo, tinukoy niya ang kanyang pangalan, hindi ka karapat-dapat maging tagapagbantay ng hari. Dahilan, napilas ko ang kanyang laylayan, ang kanyang damit. Nakuha ko ang kanyang inuman ng tubig. At pwede ko na siyang gilitan ng gabing yon, pero hindi ko ginawa. Dahilan siya ay precious sa akin. Yun ang sabi niya sa isang opisyal ni Saul. Hindi siya karapat-dapat. Pero makikita natin, dito sa mundong ito, there's a lot of bodyguards. Hallelujah. Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, alam niyo saan sabi ng Book of Hebrews chapter 1? Ang Hebrews 1 ay nagsasabi ng ganito. Merong mga inilagay. Sabi ng verse 14, 1:14 ng Book of Hebrews, are they not, tingnan natin sa wikang Tagalog, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Ang tinutukoy diyan ay mga angels. Ang mga espiritong tagapaglingkod, mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng tagapagmana ng kaligtasan. Amen. Merong, anong sabi ng Book of Psalms 91? Pinakita roon, isusugo niya ang angels na merong charge upang ikaw ay ingatan. And they will bear you. Ikaw ay dadalhin nila sa kanilang mga kamay at upang ang iyong paa ay huwag matisod sa bato. Dahilan merong mga angels na siyang bodyguard, na siyang nag-iingat sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kapag merong isang prinsipe na siya ay mamana ng kaharian, gano'n na lang ang proteksyon, lahat ay chinecheck, kakainin niya, iinumin niya, yung lahat ng kanyang pupuntahan ay dapat secured, dapat sigurado. Yung iinumin niya, meron munang iinom bago, baka may lason. Kapag may lason, ay mamatay yung pinaka bodyguard niya, pero hindi yung batang prinsipe na iniingatan. Ganon sila, pero mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, merong angels na nagbabantay sa kanila. Did you know that?
You are surrounded by angels, ang mga lalaki at babae na natatakot sa pangalan ng Panginoon. Amen. Di mo lang alam gaano ka pinoproteksyonan ng iyong Ama na nasa langit. Di mo lang alam, dahilan ang taong ito, ang lalaking ito, ang babaeng ito, ang anak ng Diyos na ito ay maghahari sa panahon ng paghahari ni Kristo. Amen! Hallelujah! Sila ay maghahari. So lahat ng proteksyon ay gagawin sa kanila. Praise God. Now, ang mga ito ay makikita natin. Ang mga ito ay tinawag sila ng banal na sulatan. Sabi rito ng Romans 11 verse 2. Ang Romans 11 verse 2 ay tinawag sila na mga nakilala niya. Sabi riyan, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. Well, speaking about Israel, pero it also pertains, hallelujah, sa mga elect, sa mga anak ng Diyos, na sila ay kinilala ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila ay tinawag yan, sabi niya, sila ay nalalaman, sabi niya rito, ang kanyang bayan na nang una pa'y, kailan to yung una pang yan? Kailan yung unang yan? Ang unang yan ay bago itinatag ang sanlibutan. Before the world was formed. Before the world was created. Sila ay kinilala ng Panginoon. At ang Book of Revelation chapter 13 verse 8 ay pinakita roon ang kanilang pangalan ay sinulat sa aklat ng kordero ng buhay. O kordero ng Diyos. Na aklat ng buhay. Ito'y aklat ng katubusan. Aklat ng kordero. At doon inilagay ang kanilang pangalan. Did you know that, brothers and sisters? Alam mo ba yan, kapatid, na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero. Meaning to say, ang mga ito, ang nakatalang ito, ay mga tao, mga lalaki, babae, na sila ang mga tutubusin. Sila ang dahilan bakit si Kristo ay namatay sa ibabaw ng krus. Sila ang pinagpatuluan ng dugo ng ating Panginoon. Ang mga taong ito ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero ng katubusan. At sabi niya, verse 8, tingnan natin ang verse 8 ng Book of Revelation. Ang verse 8 ay nagsabi, ang lahat na nangasa ibabaw, nanganan sa ibabaw sa lupa, ay nagsisamba sa Kanya. Merong mga taong sasamba sa Antikristo. Merong mga sasamba sa Kanya, pero yung mga sasamba sa Kanya ay mga taong ang kanilang pangalan, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat pa nang itinatag ang sanlibutan. Merong korderong pinaslang. Meaning to say, mga kapatid, lahat ng plano ng Diyos ay tapos na bago siya nagpasimula. Ang kordero ay pinaslang na para sa bawat isa upang matubos ang bawat mga anak ng Diyos na ito. At ang kordero ay pinaslang, and then ang kanilang pangalan ay sinulat doon sa aklat ng kordero. At ang mga pangalang ito, darating ang panahon, sila ang mga tutubusin. Sila ang para ang katubusan ay binigay para sa kanila, at darating ang panahon, sila ay tatawagin para sa katubusang ito. At ilan, throughout generation, may iba't ibang panahon, at nang dumating ang ating panahon, hallelujah, praise God, tayo ay mga tinawag. Hallelujah.
dumating ang aking panahon. Pinanganak ako at pagdating ng ilang panahon, hallelujah, pagdating ng 1989, akong Diyos ay tumawag sa akin. And so on and so forth. At sa bawat isa sa atin ay kanyang tinatawag sila na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat. Hallelujah, ng kordero ng hallelujah, na pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan. So mga kapatid, kilala ka sa langit. Dahilan ng pagkamamamayan mo, hallelujah, ay sa langit. That's Philippians chapter 3. Ang ating pagkamamamayan ay sa sangkalangitan. Sabi rito ng chapter, pinakita riyan ng Book of Philippians. Sabi niya, verse 20, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform this body, na magbabago ng katawang ito, na mababa at itutulad sa kanyang katawang malawalhati. Praise God. So makikita natin, our citizenship, ang ating pagkamamamayan ay doon nakasulat sa langit. Tayo ay citizen of heaven. Our citizenship is in heaven. Now tingnan natin. Meron akong isang bagay na so ang isang talata ay nagsasabi sa aklat ng Peter chapter 1 verse 2. Pinakita roon, verse 1 and verse 2, ay, ang sinasabi rito, una'y pinakita niya yung last verse, sa last verse o sa last phrase ng verse 1, who are chosen. Ang pinakita riyan, sabi niya, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang. Ang tinutukoy dyan ay mga hinirang, pero ang aking version ay na pinapakita, those who reside as aliens, pinakita niya sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen. And verse 2, according to the foreknowledge of God the Father. Mga pinili sa paunang kaalaman ng Diyos. The foreknowledge of God. Mga pinili sila, mga hinirang bago pa itinatag ang sanlibutan, at doon sa plano at panukala ng Diyos, sila ay mga elect or chosen. Meron akong isang napakagandang bagay na nakita sa Hebrews chapter 12. Tingnan niyo ang Hebrews chapter 12. Ang Hebrews chapter 12 ay pinakita rito ng verse 21. Dito sa chapter 12 ay pinapakita ni Paul ang may kinalaman yung nangyari sa Mount Sinai. Yung paglapit, yung pagpunta ng bayan ng Israel. Pero sabi rito ng verse 21, so terrible was the sight that Moses said, I am full of fear and trembling. Verse 22. At sabi niya, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at ang mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Ang ating pinuntahan o nilapitan, kagaya ng pangyayari sa Israel nang sila'y lumabas at tawagin sila ng Panginoon ilabas sa Egypt, dinala sila doon sa Mount Sinai, at doon ibinigay ang covenant. Ngunit sabi niya, ngunit kayo, ngunit tayo, ngunit kayo ay datapwat
tayo'y nagsilapit sa bundok ng Siyon. Ang tinutukoy dito ay sabi niya, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa sangkalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng manghel. At sabi rito ng verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Hindi ito mga panganay, kundi iglesia ng panganay. So iba, ang version, parang pinapakita ng Tagalog, yung mga nasa iglesia niyan ay mga panganay. Pero ang totoong pinapakita rito is Church of the Firstborn. Yung iglesia ng panganay. At sino ang panganay? Sino ang panganay? The Son of God. Doon pa lamang sa way back, sa eternity, ay siya ay panganay na. Nang siya ay panganay sa lahat ng mga nilalang, bago pa nag-exist ang lahat ng mga bagay, siya ay naroon na. At siya rin ang naging panganay sa mga patay. Diba? Firstborn from the dead. Upang ipakita na siya ay merong preeminence sa lahat ng mga bagay. Who is the General Assembly in charge of the firstborn? Babasahin ko ang bahaging yan. Iglesia ng panganay na nangatatala sa langit. Ang mga kabilang sa iglesia ng panganay, ang kanilang pangalan ay nakatala sa langit. Can I say amen to that? The church of the firstborn sa version ng NASB, who are enrolled in heaven. Who are enrolled in heaven. Tingnan niyo ang NASB version. Who are enrolled in heaven. Ang ESV version ay nagsasabi ng ganito. Ano sabi diyan? Sabi niya, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. Merong isang version na hindi ko maalala yung pinapakita doon, who are registered. Alam niyo ba mga kapatid, na yung salitang Greek word ang ginamit dito na apograpo, ang pinapakita niya ay to enter yung pangalan mo, di ba? Kapag merong ipinanganak, di ba? Kapag merong ipinanganak, then basically ang misang ginagawa dati yung traditional na ginagawa, yung kumadrona na napupunta doon sa munisipyo at dinadala yung pangalan, nire-register para ito ay to enter in public records the names of men at kung anong meron sila. See, yung pangalan mo ay ini-encode. Do you get my point? Ini-encode. Inilalagay in a record. Nasa public record. Diba? Ang iyong pangalan. Kapag ikaw ay nagpunta sa PSA na ngayon, dati ay NSO, ngayon ay PSA na, at kapag hinanap mo ang iyong pangalan, then lalabas doon, ikaw ay si Mr. si so-and-so, ikaw ay pinanganak sa ganitong petsa, ganitong taon, ganitong lugar, at ito ang mga magulang mo. At ibig sabihin, nandun ka sa public record. Nandun ka. Nakatala. Kapag in-enter ang iyong pangalan, mag-a-appear. Pero, mayroong mga hindi nakaregister. Diba? Sasabihin, pasensya ka na, hindi ko makita ang pangalan mo. Wala rito ang pangalan mo. Yan pala, nung bata siya, hindi siya nairehistro. Alam niyo ba mga kapatid, ikaw, ang iyong pangalan ay nakarehistro sa langit. It was registered. It was enrolled. Alam niyo yung ibig sabihin ng enroll? Di ba pupunta ka sa school, then dadalhin mo yung pangalan,
then ikaw ay mag-enroll at from that time ay i-accept nila mula noon, mula ng panahon ngayon, mula ngayon, ikaw na ay enrolled. Ibig sabihin, ang iyong pangalan ay naroon na sa kanilang public record. Ikaw ay kikilalanin na nilang estudyante ng ganitong university. So, ano pa man, kapag ang isang posisyon ay, ang tao ay nanalo sa isang posisyon, ipapasok sa public record at makikita sa national record na ikaw ay ito ang iyong katungkulan. Kaya't walang pwedeng makipagtunggali sa iyo na questionin ang iyong posisyon sapagkat papakita ng public record na ikaw ay ito ang iyong posisyon. Alam niyo ba mga kapatid, na gayon ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. You are registered in heaven. You are enrolled in heaven. Hallelujah. Kapag ang iyong pangalan ay kagaya dito kapag tinype sa computer, biglang mag-appear ang kumpleto kung sino at anong detalye na meron ka. Amen. You are registered in heaven. Kaya ang sabi ng ating, so ito, ibig sabihin, hindi ka, ano yung sinatawag nila, hindi ka, kolorum ba yung ginagamit? Hindi ka walang record. Ibig sabihin, ikaw ay merong record sa langit. Dahilan at ikaw ay kilala sa langit. Kaya kapag ang isang lalaki na makasalanan ay lumapit kay Kristo at ang kanyang pangalan ay naroon sa aklat ng langit, sa aklat na ito, then the angels in heaven, sa sangkalangitan, they will rejoice. Dahilan, hallelujah, tinawag na ang isa sa nakaregister doon, hallelujah, sa aklat ng Panginoon. Amen. Ganun ka kakilala, ganun ka kasikat. Hallelujah, sa langit. Praise God, praise the Lord. Now, tingnan natin yung isang sinabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 10. Sa Luke chapter 10, ang ating Panginoon ay tumawag ng 70 disciples. 70 disciples. Along with the 12 disciples ay kasama sila. At sila ay binigyan ng Panginoon ng authority at sinugo na dala-dalawa sa unahan ng mga syudad at mga lugar na kanyang pupuntahan at binigyan sila ng authority na to cast out demons in the name, sa pangalan ng ating Panginoon at ng kanilang gamitin ang pangalan ng ating Panginoon. They marvel, dahil nakita nila sa pangalan ng Panginoon, sumusuko ang mga demon spirit. Sa pangalan ng Panginoon ay nakita nila ang operation ng kapangyarihan ng Panginoon. At umuwi sila na tuwang-tuwa at galak na galak. Sa verse 17 ng chapter 10 ng Luke, and the 70 returned with joy. Dumating sila at bumalik sila na nagagalak at sinasabi nila, Panginoon, kahit ang mga demons ay nagpapasakop, mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sabi ng ating Panginoon, at sinabi niya sa kanila, ako'y nakatingin, nakita ko, habang siya nakatingin, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na kagaya ng kidlat na nahulog sa langit. Alam niyo ba mga kapatid, ang nakikita ng ating Panginoon, hallelujah, ay ang kawakasan ni Satanas. Amen. Ang nakikita niya is Revelation chapter 9. Ang book of Revelation 9 ay nagsasabi ng ganito. Ito ay sa panahon ng kalagitnaan ng huling pitong taon. As sabi ng verse 1 in chapter 9, and then the fifth angel at hinipa ng
5 anghel ang kanyang trompeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng di maarok na kadiliman. Nakita rito sa fifth trumpet na I saw a star from heaven which had fallen on earth. Ito ang nakitang pangitain ng ating Panginoon. Ito ang kanyang nakita at natanaw, ang pagbagsak ni Satanas sa lupa dahilan wala na siyang puwang sa langit. At ito na yung panahon na sinabi ng ating Panginoon. At ito yung pagkakataon na nagkaroon ng war in heaven at wala nang puwang si Michael at ang kanyang anghel at si Satanas ay nagkaroon ng war sa sangkalangitan at natalo si Satanas at wala nang puwang sa langit. Nakubkob na yung lugar niya at wala na siyang puwang doon at ang tanging maliit na pwesto niya na lamang ay ang lupa. Can you imagine gaano kalaki ang kanyang nasasakupan ang tinatawag na high places, kasama na kanyang mga angels, but the time sila ay pinatalsik na. Hallelujah. Sila ay sinipa na mula sa sangkalangitan at dinala na lamang sila dito sa maliit na earth na ito. At sabi ng banal na kasulatan, sa aba ng lupa dahilan nahulog si Satanas na mayroong dakilang kagalitan dahil alam niya na mayroon na lamang kaunting panahon na natitira sa kanya. This is what Jesus saw in his vision. Hallelujah. Nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit. At sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagpapatuloy sa verse na ito, Behold, verse 19, binigyan ko kayo ng kapamalaan sa na yuraka ng mga serpente, ang mga ulupong at mga alakdan. At sa ibabaw ng kanilang kapangyarihan ay binigyan ko kayo ng kapamalaan over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Praise God. Do you believe that? Nothing will injure you. Walang sino man na pwedeng sumakit at manakit sa inyo, sabi ng Panginoon. Verse 20. Gayunpaman, huwag ninyong ikagalak ito ng mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi ang inyong ikagalak ng inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ang inyong kagalak ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ang Greek word na ginamit diyan kanina sa Hebrews 12:23 is apograpo. Pero dito sa Luke chapter 10, ang ginamit dito is yung salitang grapo, ng ibig sabihin is to engrave. Amen. Ibig sabihin, to engrave, parang usually ngayon, pwede kang magsulat sa papel at yung papel ay nilalamunggos at pwede na itapon sa basura. But way back in the ancient days, mga kapatid, ang pinagsusulatan nila ay mga table of stone. Ang Ten Commandments, it is not just written, hallelujah, by ink and pen, but it is engraved in the stone. Do you know that? Ito ay nakaukit sa bato. Kaya yung nakakarinig tayo ng kasabihang, itaga mo sa bato. Ibig sabihin, kapag tumaga ka sa bato, ay magkakaroon siya ng marka. Ibig sabihin, yung markang yun ang patunay na gagawin niya yung kanyang sinabi. Pero mga kapatid, yun ang pagpapakita. Ang ating pangalan ay nakamark. Amen. Naka-engrave. Hindi ito basta-basta mabubura. Ito ay naroon. At ang mga pangalang yang naka-engrave, sila ang tutubusin pagdating ng kanilang panahon. Ano sabi ng Book of Romans?
lahat ng kanyang nakilala ng una pa ay kanyang itinalaga rin naman sila. Romans 8:29. Romans 8:28, lahat ng bagay ay pinapangyari ng Diyos sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya at mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kinote ito ni Brother Josiah kanina, na totoo ang verse na yan, hindi para sa lahat, kundi para sa mga chosen according to His purpose. Tinawag sila na mga alinsunod sa layunin ng Panginoon, at lahat ng nakilala ng una pa ay itinalaga niya. At ang mga itinalagang ito ay sila ay gagawin sa kanila, all things will work together for their good to them that love God. He will work the working of all things according to the counsel of His will. At lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tatawagin din naman. Before the foundation of the world, we are chosen, we are predestined. But when your time comes nang ikaw ay pinanganak, nang dumating ang takdang panahon mo, ikaw ay tinatawag. Ikaw ay tinatawag. Hallelujah. At nang ikaw ay tinawag, praise God, you responded. Ikaw ay tumugon sa tawag na yan. Meron kung anong biyaya na gumawa sa iyong puso. Dahil sabi ng Panginoon, walang sino man na makalapit sa akin, maliban sila ay palapitin ng aking Ama na nasa langit. Sino ang mga papalapitin niya? Sila na ang kanilang pangalan ay nakatala, naka-engrave, naka-register doon sa, praise God, malaking computer ng Diyos. Praise God. Nandoon, hallelujah, naka-encode at naka-register at ang iyong pangalan, hallelujah, hindi lamang ito nakalagay sa computer. Ang problema kapag ang computer na corrupt, goodbye sa mga files. Kapag ang mga document na naka-file, nasunog yung munisipyo, wala na mga talaan, wala nang ebidensya. Pero mga kapatid, sinecure ng Diyos ang file na ito. Glory to God. God secured it. Walang sino man, hallelujah, na makagalaw nito. Dahilan ito ay kanyang tinataka ng 7 tatak. Amen. Hallelujah. Na ang ito ay mabubuksan sa panahon. Amen. Na ang kordero ay kukunin niya ang 7 tatak sa kamay na nakaupo sa luklukan. And He will open the book at malalantad doon sino-sino. Hallelujah, ang nakaregister doon sa book na ito at silang lahat ang mga tutubusin sa kanilang kapanahonan. Do you know that, brothers and sisters? Hallelujah, ano ang ginawa? When it in terms of security, you are very secured. Hallelujah. We are very secured. Ang ating file ay hindi kailanman makukorrupt. Makorrupt ng lahat. Hallelujah. Masira ng lahat. Pero ang Diyos na nag-iingat ng files na ito ay kanyang, sabi niya, siya na gumawa ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin niya hanggang sa araw ng kanyang pagparito. Gaano kaina, mga kapatid, gaano ka kakilala sa sangkalangitan, gaano ka hallelujah, heaven is rejoicing, the angels is celebrating, hallelujah, ng kagalakan kapag merong isang makasalanan na lumalapit, hallelujah, sa paanan ng Panginoon. Hindi na ako makakapunta pa sa further na bagay na gusto kong bigyan ng pansin. But, hallelujah, nakita natin kung gaano ang bawat isa ay kinilala ng Diyos. Kinilala ka ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng book of ng epistle, ngayon nalalaman natin
na kung paano siya na ay hindi nakilala, gayon din naman hindi tayo nakilala. Siya ay kinapuotan, gayon din naman tayo ay kinapuotan. Dahilan kung hindi nila nakilala ang bugtong na anak ng Diyos, ang pinakasikat sa sangkalangitan, ang pinakakilala, hallelujah, sa langit, ay hindi nila nakilala. Pero mga kapatid, merong mga anak ng Diyos na nakakilala sa Kanya. At nang tinanong ang mga alagad, anong pakakilala nyo sa anak ng tao? Sabi, ikaw si Elias, ikaw si Juan Bautista, nabuhay sa mga patay, ikaw ay isa sa mga propeta na si Isaias at Jeremias. Pero ang tanong ng Panginoon, ngunit kayo, ano ang pagkakilala nyo sa akin? Tumayo si Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pinakasikat sa sangkalangitan, ang ina-admire ng buong sanlibutan, ang kinikilala ng mga anghel, ang tinitingnan ng mga anghel, na kanilang, hallelujah, na hindi nila matitigan ng kanilang mga mata, na tinatakpan ng kanilang mga mukha, at tinatakpan ng kanilang mga paa, at sumisigaw, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. At nang dumating siya dito sa ibabaw ng sanlibutan, mga kapatid, let all the angels worship Him. And even demons is trembling. Demons are trembling. Hallelujah. Dahilan, they know that this is the Son of God. Amen. Ngunit, ang mga Pariseo at mga Saduceo, hindi nila kilala kung sino siya. Ang tingin nila isang taong breaker of the law. Ang isang taong, hallelujah, walang pinag-aralan. Ang isang tao na dapat na kinasusuklaman nila. Pero hindi nila alam, this is the Son of God. And there's but only few who knows Him, who recognize Him. And thank God, mga kapatid, ang ating Panginoon, dito sa last verse na aking babasahin sa Book of Luke, chapter 10, sabi niya, magalak kayo, rejoice that your names are recorded or engraved in heaven. At that very time, Jesus rejoiced greatly in the Holy Spirit and said, I praise you. I'm reading Luke 10:21. I praise you, O Father, Lord of heaven and earth, and that you have hidden these things. Sabi niya, pinupuri kita, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong itinago o ikinubli ang mga bagay na ito sa mga matatalino at sa mga marunong. Ang mga bagay na ito sa mga marunong at matatalino, at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Sa mga hallelujah, matututo. Sa mga ipinanganak. Hallelujah. Yes, Father, oo Panginoon, o Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa inyong harapan. This is pleasing. This way was well-pleasing in your sight. Hallelujah. Nanalingid, nakubli sa mga taong ito. Pero merong mga nagre-rejoice na kumikilala kay Kristo. Kumikilala sa Panginoon. Kinikilala niya kung sino siya dahilan kilala ka rin niya. My sheep know my voice. I know my sheep. And then they know my voice and they will follow me. I know them by name. Amen. Di na ako makakapunta sa bahaging yon na sinabi ng Panginoon, I know my sheep and I know them by name. Amen. Hindi lamang ito isang bugkos ng files, kundi every name in that file ay kilala niya at sila ay kanyang tatawagin. Purihin ng Diyos, mga kapatid, palakpakan natin ating Panginoon.
Praise be to God. Hallelujah. We are known by God. Tayo tumayo sa oras na ito. Tayo, we are known by God. Hindi ako kilala ng mundong ito. Hindi ako kilala ng sanlibutan ito. Hindi ka kilala, kung hindi niya nakilala ang ating Panginoon, hindi niya rin makikilala ang bawat isa atin. At hindi rin natin, then even we, kahit man tayo, ay hindi natin alam kung magiging ano tayo. Pero sabi ni John, hallelujah, praise God, nalalaman natin na kapag siya'y nahayag, magiging katulad tayo sa Kanya. Uwitin natin yung from the beginning. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. We're just merely His thoughts. Tayo ay isang kaisipan lamang. Hallelujah. Pero ang lahat na nasa kaisipang yan ay Kanyang in-express. Hallelujah. At hindi ka lamang pinanganak sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi ka lamang niluwal dito sa mundong ito. Nang dumating ang takdang panahon, para sa iyo, nang dumating ang takdang panahon para sa akin, tinawag niya ako, hallelujah, upang ikaw ay maging Kanya. At hindi na sa mahabang panahon, ikaw ay nasa kamay ng kaaway. Dumating ang panahon, ikaw ay Kanyang kinuha at Kanyang inilipat mula sa kapangyarihan ng kaaway, mula sa kaharian ng kadiliman, at ikaw ay Kanyang inilagay sa kaharian ng Kanyang pag-ibig upang gawin ang lahat ng bagay na nakatala, na nakasaad, nakasulat, nakatalaga para sa iyo. Hallelujah. Praise be to God. Napakadakilang biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Ating yuko ang ating maulo. Hallelujah. Yes, Lord God. Wala kaming alam sa ganitong bagay. Hindi namin alam ang lahat ng mga bagay na yung panukala sa bawat isa amin. Hindi namin alam, Panginoon, ang alam namin ay pinanganak kami sa mundong ito. Ang alam namin ay maghanap buhay, magtrabaho. Ang alam namin ay mag-asawa, magkaroon ng pamilya. Pero hindi namin alam ang napakadakilang kaalaman, layunin at plano mo para sa bawat isa amin. And all of a sudden, Lord God, tinawag mo ang bawat isa amin. Hallelujah. Merong biyaya na gumawa sa aming puso. At merong pananampalataya na bumukal sa amin. At aming pag-accept, O Lord God, sa iyong mga salita at aming sinampalatayanan, Panginoon, na sa kabila ng ibang mga tao, hallelujah, they are struggling. Maraming mga tao na nag-struggle at maraming mga tao na at the point na kanilang tinatanggihan ang iyong offer sa kanila. But thank God, hallelujah, nang iyong mga salita ay dumating, Panginoon. It is very precious sa amin, Panginoon. It seems na ito ang aming, hallelujah, hinahanap. Ito ay merong batak sa amin, merong pool na bumabatak sa amin na hindi namin maunawaan. Hallelujah. Ito pala ay ang katuparan ng iyong dakilang layunin at plano na nakasulat at nakatala, hallelujah, sa iyong talaan, Panginoon. Kami pala ay tinubos, kami pala, hallelujah, iyong anak, kami pala ay meron kang napakainam na layunin sa bawat isa amin. We're innocent, we're ignorant sa ganitong mga bagay. Ngunit Lord God, ikaw ay gumawa ng iyong daan, Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. Salamat sa iyong biyaya na nagpumilit sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Lord God, na siyang nagpumilit sa amin. Hallelujah. Ilang beses na kami ay tumanggi, ilang beses na kami ay nag-reject. But Lord God, hallelujah, meron kang stubborn love, Lord, na nagpupumilit sa bawat isa sa amin. At patuloy kaming inaakay at inanyayahan, binabalik-balikan hanggang sa dumating ang panahon ng iyong biyaya ay binuhos mo sa aming mga puso. At ang pusong bato ay pinalitan ng pusong laman.
ang aming dating makataong kaisipan ng isip, hallelujah, pinalitan mo kami ng bagong diwa. At nilalagay mo ang iyong Espiritu sa amin at pinalakad mo kami ng ayon sa iyong sakdal na kalooban. We thank you, Lord God, for your grace, for your mercy. Thank you, Lord God, for your love. Hallelujah, na iyong ipinamana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Napakadakilang biyaya at pag-ibig. At dito lamang namin nalaman na kami pala, ang aming pagkapangalan ay nakatala sa langit. Hallelujah! Meron pala kaming talaan sa langit na hindi namin alam na ito ay yung pinapahayag sa amin. Hallelujah! Nang kami ay makilala ka, Panginoon. Ngunit in the first place, Lord, sa pasimula pa, nakilala mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Hindi ka lamang namin nakilala, kundi ikaw ang nakakilala sa amin bago pa itinatanggan sa libutan. Thank you for your word, Lord God, sa biyaya mo sa araw na ito at sa kalakasan at kagalakan, Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos. Ang talaang yan, ang sulat na yan, hindi kayang burahin, hindi kayang sunugin, Panginoon. Kahit masunog, O Lord God, ito, ang talang yan ay mananatili. Hallelujah. Ito ang sinabi ng iyong mga salita, walang sino mang nilalang na makapaghihiwalay sa iyong mga anak, Panginoon. Walang kataasan, walang kalaliman, walang anghel, walang pamunuan, walang anumang bagay na pwedeng maghiwalay. Walang kagutom, walang kahirapan, walang kabuhabaran, kahit man kamatayan, ay walang kayang maghiwalay, Panginoon. Sa mga, hallelujah, lalaki at babae ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, ng aklat ng kordero ng Diyos na pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan. Oh Lord God, hallelujah. Ikaw ang mag-iingat ng record na yan. At ito ay yung tinataka ng 7 tatak at walang sino man na makakagalaw nito. At the appointed time, O Lord God, hallelujah, the Lamb was slain, hallelujah, on Calvary. At lahat na nakatala sa pangalan sa aklat na yan ay yung tinubos. At yung kinuha ang aklat na yan doon sa kamay na nakaupo sa luklukan. At silang lahat ay nagpuri at nagbigay ng kalawalatian dahilan tinubos mo kami, hallelujah, pabalik sa Diyos mula sa maangkan, bansa at mga wika. At ibinalik mo kami at ginawa mo kaming mga saserdote. Hallelujah. Praise God sa pangalan ng aming Panginoon. Lord God, salamat sa lahat ng ito ay binibigay namin sa iyo ang karangalan, papuri at pagpapasalamat. Sumayo ang kadakilan sa oras na ito, Panginoon, dahilan ikaw ay karapat-dapat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin Panginoon, sa oras na ito. To God be all the honor, the glory. Praise be to Jesus. Hallelujah. He is worthy, He is worthy. He is worthy, for He is worthy. You are the Son of God. Hallelujah. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be your name, O God. Manatili kayo sa aking mga salita. Iyan ang magpapatatag sa inyong mga pananampalataya. Dahil kung wala ang aking mga salita, wala kayong pananampalataya na kayang ingatan sa inyong mga buhay. Hindi kayo
buhay ng aking mga salita. Hindi kayo mabubuhay sa mundong ito na may pagtatagumpay. Kayo ang aking mga anak na aking binigyan ng pagtatagumpay. Aking mga anak, ingatan niyo ang salitang ito na inyong narinig. Ang minsang ito ay napapanahon. Magsibangon kayo, magsitalima kayo, gumising kayo. Huwag kayong manlamig sa panahon ito sapagkat ang kaaway ay nariyan. Laging nakaabang sa inyo. Magpakatatag kayo, magpalakas kayo sapagkat ang panahon ay malapit na. Malapit na ang aking pagbabalik. Iingatan ko kayo, ngunit ingatan din ninyo ang aking mga salita. Ito